Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Paring PJ, shoutout sa'yo paring PJ. Ayan, kamusta live natin dyan? Shoutout sa'yo. Ayan at nako, heto po ang mainit na usapin patungkol ngayon dito kay Senator Bato de la Rosa. Nako, mukhang malabo na talaga tong manalo. Malabo na talaga at manalo man, baka hindi rin po makapagsilbi. Kasi baka dalhin na po ito doon sa ICC. Aba, yun na mahirap pag dinala to sa ICC, di ba? Hindi na siya makakapagsilbing senador. Parang siya si De Lima, mas masahol pa kay De Lima yung nangyari kasi siya makukulong siya sa ibang bansa sa The Hague. Doon sa The Netherlands yata yun. Naku po, paano ba yan? Senator Bato, yung pag hindi mo pagsagot doon sa tawag ng ICC, mas lalo pa palang nakapagpasama sa kanya. Ayun. Akala niya kasi prank call daw yun eh. Heto po yung impormasyon ng balita na yan. Posible namang daw mas makasama pa kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang pandededma niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng ma-issuehan pa ng warrant of arrest si Bato dahil hindi niya pinapansin ang request ng ICC na ma-interview siya kaugnay pa rin sa investigasyon nito sa war on drugs. Sinabi yan ni Conti kasunod ng kumpirmasyon ng senador na may natanggap siyang mga email at tawag kamakailan mula sa nagpakilalang kinatawan ng ICC. Pero hindi niya ito sinasagot dahil hindi raw siya naniniwala na galing nga ito sa International Court. O entertainin mo, it's tantamount to recognizing their jurisdiction over us. As of now, we do not recognize their jurisdiction over us. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Ayun. Hindi daw niya nire-recognize ang ICC. Pero siya, nire-recognize siya ng ICC as ano ba tawag dito? Yung person of interest. Diyan po sa ginawa nilang naku po, grabe talaga. Sa tuwing maaalala ko yung mga nadamay noong panahon ng EJK. Mas lalo akong nawawala ng gana na dito sa mga tao na ito, kila Digong, kila Bato, kila Bongo, dito kila Ruyina Garma. Grabe ginawa nito sa sa war on drugs, sa EJK. Talagang sinamantala nila yung utos ni Digong. Dahil yan sa, kumbaga, nagkatugma-tugma, pare-pares mga likaw ng bituka, mga kriminal, mga demonyo. Ayun, naku po, ganun na nangyari. Kawawa po ang mga Pilipino noong panahon ni Digong. Kawawa na naman ba mga Pilipino kapag, naku iboboto nyo pa ba talaga yan si Bato de la Rosa? Susuportahan nyo pa ba talaga yan? Mag-isip-isip kayo. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Conti. Magandang umaga. Una po sa lahat, confirm lang po namin itong sinasabi po ni Senator Bato na tumatawag sa kanila. May information po ba kayo na ICC representatives kaya talaga yan? Hindi ko nakita naman yung mismong message, pero alam ko na makikipag-ugnayan yung ICC kay Senator De La Rosa. And on the other hand, sabi ni Senator De La Rosa, meron daw kumontak sa kanya. So, kung baga, pag-connect na lang kung yung bang mismong sinasabi ng ICC na pakikipag-ugnayan, yun na ba yun? Senator De La Rosa is correct in taking steps to verify the authenticity of the communications, but I would caution him to be circumspect. Kung baga, aralin niya ng mabuti kung sino ba talaga ang sumusulat sa kanya. Kaya hindi ko alam kung paano niya ini-snub at ilang mga communications ang ini-snub niya, pero kailangan maging mas matalino siya tungkol dito. Pero sa pagkakaalam niyo po, Attorney, based on the process, ganyan po yun, kailangan siyang ma-interview. At paano nga itong ginagawa niya na sinasabi niya, ini-ignore niya? Anong implication po niyan? Kapag ikaw ay naging suspect sa isang investigation ng ICC, ipapatawag ka at iimbitahan na ma-interview on cam, on the record. May mga tanong at merong mga mag-oobserba at magtatanong sa'yo na mga abogado ng ICC.
So essentially para siyang deposition kung tatawagin, video deposition. Yung pag-isnab niya sa ganitong imbitasyon na kusang loob sana siyang makakapagbigay ng impormasyon, pwedeng mag-escalate o tumungtong sa punto na kasi kritikal na malaman ng impormasyon makuha ang impormasyon tungkol sa kanya or galing sa kanya, mag-aakyat ito sa punto na sa pilitan na siyang papupuntahin o i-interviewin kumbaga at maaring ang ma-issuehan siya ng warrant of arrest. Pag yung warrant of arrest po ay na-issue, kung sakali ano po yan, makukulong ba siya or kukunin ba siya dito? Paano po mangyayari? Ang warrant of arrest ay instruction sa kung sino mang pulis na hulihin ng isang tao at i-deliver o ibigay doon sa jurisdiction or custody ng isang judicial authority. At sa puntong ito, yan yung ICC. So, ang essence niyan ay inuutusan sana yung PNP, the National Police of the Philippines, where he is found to arrest him, take him under custody, and bring him to the court. The seat of the court is at The Hague. At doon din magsisimula ang trial kung sakasakali. Itong mga ini-issuehan ng warrant of arrest, ito lang talaga yung pinaka-importante. Sila yung kinikilala na most responsible or those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity in the Philippines. Kaya sa ganitong bigat ng pinapatong sa kanya, nararapat lang na magkaroon siya ng pagkakataon na kontrahin yung ebidensya sa kanya sa isang judicial arena. Kumbaga, hindi lang sa public na magbabatuhan ng akusasyon. Ito, harapin na niya sa korte yung mga aligasyon. Pero yung binanggit nyo na kahit sinong pulis pwedeng utusan na mag-serve nitong warrant, but ang minemaintain kasi ng ating gobyerno, we're not under the jurisdiction of ICC. So pwede ba nilang gawin dito yun sa Pilipinas? Alam nyo, maraming paraan pero marami ring dahilan. Yung paraan ng pag-aresto sa isang tao, sa totoo lang, isang otoridad lang ang maaaring mag-execute niyan dito sa Pilipinas. Yan ay ang sangkapulisan, pwede rin by extension yung NBI, which is under the Department of Justice. Yung law enforcement authority, ang kailangan lang naman yan, ma-turn over sa authorities ng police din ng ibang bansa na maaring miyembro ng ICC. Ngayon, bakit gagawin ng pulis yun? Maaring clearly upon the orders of the President, and the President may be compelled under different motivations. Pwedeng because of an extradition request, because of Interpol agreements, at pwede rin dahil sumusunod lang talaga ang Pilipinas dun sa batas na lagi nating ini-invoke sa batas at international order na lagi nating ini-invoke dito sa West Philippine Sea. So kung may ganitong mga international decisions, orders na ipinibigay sa Pilipinas, di ba dapat kilalanin naman natin to? Nasa interest ng Pilipinas na kilalanin ng isang international warrant of arrest. Huli na lang po, pero ibang topic naman po tungkol dito kay Kerwin Espinosa dahil nagsabi siya na handa raw siyang tumayong testigo. Yan ang lalong magpapabaon dito kay Bato de la Rosa. Etong si Kerwin Espinosa. Dahil nako, ginawa pa lang tuta ito ni Bato kasi para magturo ng magturo. Kapalit ng proteksyon. Kapalit ng hindi siya magagalaw. Kaya nung nawala na si Digong sa Malacanang, binawi nito ni Kerwin Espinosa yung kanyang sinabi o kanyang pahayag laban kay Laila de Lima. Nirecant. Kaya po, napawalang sala si Laila de Lima. O ano sabi ni Kerwin Espinosa? Pasensya na. Biktima lang din ako, biktima ka lang din. O, tinanong si Kerwin Espinosa sino nag-pressure sa kanya. O, si Bato de la Rosa. Sa ICC laban sa drug war. Tingin niyo po ba makakatulong yan at pwede niya pa po ba yung gawin considering na parang self-confessed po siya na drug lord? Sa ngayon, pwede pa kasi nasa investigation stage pa lang naman yung ICC. Kung magvo-volunteer siya, ibang usapin pa yung kung isasalang ba siya sa trial. At tingin ko ganun ang tunguhin niya na sige, kung anong masasabi ko, baka pwede niyo magamit sa trial. Nga lang,
malabo pa kung ano ba yung alam niya. Sa ngayon, ang nakikita ko, si Kerwin Espinosa ay biktima ng war on drugs. Siya ay namatayan, siya ay nakulong, siya ay napilitang magtumistigo laban sa ibang tao, and so forth. Bilang biktima, may karapatan siyang mag-participate o makialam dito sa mga proceedings. Pero iba pa ang pagiging witness. Depende yan sa kung anong sasabihin niya. Kaya mas maganda siguro or mas mainam or mas kukunin siya ng ICC kung ang kanyang testimonya ay patungkol na hindi lang na nangyari yung EJK sa Pilipinas kasi na-establish na yan kundi sa kung sino ang may kasalanan. Kaya if we can identify who is the most responsible or who are responsible for crimes against humanity, for these extrajudicial killings in the Philippines, if we can point to the hierarchy that perpetrated these crimes, then perhaps he could be treated as an important or significant witness. Okay, maraming po salamat kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC. Ayan. So ICC na po ang kikilos dito kay Bato de la Rosa dahil nga po ay sabi nga dito kaya siguro din niya sinasagot dahil walang butas ng puncher. Kuya Romel Martino, kaya hindi naniniwala si Bato sa tawag, walang butas yung tumawag. Kailangan patunayan ng tumawag may butas or puncher. O, di ba? O, hindi naman na rin naman si Bato mananalo. Napakamalas ni Bato, talo na, may kaso pa sa ICC si Boy Butas or puncher. Nako, talagang ito po, kumbaga ito na yung panahon ng kumbaga pagbagsak ni Bato de la Rosa dahil nga po sa pagsunod dito kay wala nang iba kundi kay Digong. Tapos ngayon heto pa si Kerwin Espinosa dumagdag pa sa problema ni Bato. Sabi po ni Sonia Bogarin, bopol daw po buong pamilya niya. Ayan. Shoutout sa pamilya ni Sonia Bogarin. Bopols daw po buong pamilya niya. Ayan. Naininita Umali, hello po. Oy, naku, mag-like naman kayo ng ating live. Like lang, mga tropa pips ko dyan, no. Baka po pwedeng i-like po ninyo itong ating live. Naininita Umali, hello po. Maria Pepalisok, ayan. At actually, mayroon nga po akong nakitang balita. Isingit lang natin to. Pero maya-maya isisingit natin, Meron akong nakitang balita, Maya-maya isisingit po natin. Pero etong si Kerwin Espinosa po, malaki po ang magiging partisipasyon nito. Kasi ito po talaga ay biktima to hindi po may kakaila na biktima po talaga itong si Kerwin Espinosa ng war on drugs. Ngayon, itong si Kerwin Espinosa, kapag ito ay nagsalita na po sa harapan ng ICC sa mga korte, dito na talaga mawiwindang si Bato. Ito na yung masasabi natin na wala na, talagang this is the final days na kumbaga bilang na maliligayang araw nitong si Bato de la Rosa. Ito na yung kumbaga ala na talaga, kumbaga na to, sukol na. Wala nang lusot dito si Bato kasi nga po ewan ko kung ano pa ba malulusutan ni Bato dito, kung paano pa ba magkakaroon ng pagkakataon dito si Bato de la Rosa na mapasinungalingan ang lahat ng nalalaman nitong si Kerwin. Kasi nga po, etong si Kerwin, ginawan tuta para po magturo ng magturo. Para po, ang mga mapagbintangan ng tungkol sa droga ay etong sila Laila de Lima. Actually, di ba meron nga pong nakaraan din ng mga balita ultimo nga tong si Trillanes gustong ipaturo. Diba? Gustong ipaturo at gustong sabihin na ito ay may connection sa droga.
Ganun po ang gustong mangyari nitong mga ano na ito. Nitong sila Bato. Syempre sino ba naman sino po ba kaya ang mag-uutos kay Bato? PNP chief noon si Bato de la Rosa. Oh. Sino po kaya ang dito? Nagtuturo kay Bato de la Rosa. Tinuturuan ni Kerwin Espinosa, tinuturuan nitong si Bato de la Rosa, si Kerwin Espinosa. Sino naman na nagtuturo kay Bato? Syempre, sino pa ba? Di si Digong? May tips for pressure sa inyo ng tao or local officials? Pasensya na po at sasabihin ko. Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinido. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Dinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan. Pinatay niya parang hayop na walang kalaban-laban. Diba? May tips for pressure sa inyo ng tao? Imagine mo yung pinagdaanan ni Kerwin Espinosa dito kay Bato de la Rosa. Kaya po ako talaga naniniwala etong si Bato, wala ibang patutunguhan to kundi kulungan. Pagkatapos nitong maging senador, lahat ng mga ginawa nila sa mga tao, sa mga kababayan natin na sinira nila ang mga buhay, magbabayad po talaga sila. Magbabayad sila niyan. Imposibleng hindi sila magbayad niyan. Kaya ito, pakinggan natin itong kanyang pahayag dito. Dito sa pahayag na to ni Bato, ramdam ko na ramdam niya na rin na matatalo siya. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po, si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have 2 minutes, sir. 2 minutes? Hindi pa po tapos. Okay Sige lang, lang, sir. hindi ko natapusin yun. Hindi mo- sige Basta, po. you. Okay, question na po. Yeah. Sino magtatanong? Sige. Senator La Rosa? So, okay. Gusto ko si Mabs magtanong. Ay, Mab, magtanong ka, Mab. Ma'am, special request. Magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip, no? Dahil natanong mo na lahat pa. Meron. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and Yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. Matatalo ka talaga kasi lumitaw na ikaw ay tuta ka ni Digong sa Kanikibulok. Kumakampi ka sa mga kriminal, kumakampi ka sa mga manyakol. Pumunta ka pa doon sa KOJC para pigilan si General Torre. Yun ang pinakamalaking pagkakamali mo na nagpahiring ka pa sa Davao City para diyan sa KOJC. Gayong kitang-kita naman
ang pagiging bias mo. Tapos, 'di ba, eventually nahuli talaga si Kibulok doon sa loob ng KOJC. Buti na lang hindi nagpatinag si General Torres sa'yo. Kaya matatalo ka talaga. Bato, wala talagang patutunguhan na to. At yan ang una't huli mo na termino. Lahat kayo ng kampo ni Digong, pupulutin kayo sa kangkungan. Lahat kayo dahil hindi na kayo mananalo. May effect ito. Alam mo naman na Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay jihadista. Nakikita pag binubugbog ka palagi, palang Fernando Po Jr. ba? Di ba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Hindi. Bato. Mali. Mali ang ano mo, yung sinesegue mo na yan. Ang mga Pilipino dati, binubugbog ninyo. Ginugurgur ninyo ng walang kalaban-laban. Yun ang ginawa nyo dati. Ngayon, kaming mga bida, kaming taong bayan, pagkakataon na naming makabawi sa inyo. Yun ang totoo niyan. Kayo ang naunang nambugbog ni Digong. Kasabwat ka. Kuya Edward Labega, asa pa ba to, buhangin ka na. Emilda Talaugon, magandang hapon po. Nanay Presi, Mami Presi, shout out. Eva Nasa, hello po sa inyo. Romeo Magalong, Tiburcio. Kayo ang nambugbog. Kayo nang nanakit sa mga Pilipino. Ngayon, it's time naman na kami ay makabawi. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo. Si Digong lang naman violente eh. Kayo lang naman ang violente eh. Naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would... Awa sa taong binubugbog nung merong ginugurgur sa war on drugs si Digong, wala kang naging gawa. Hindi ka umaksyon. come out that way. More? Hello. Hi, sir. Yes. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Achievement niya. Tinatanong niya achievement niya. Pinagtanggol si Kibulok. Pinagtanggol si Digong. Kanina nga sa Senate hearing eh. Bumanat na naman siya. Binabanatan niya kagad yung nagsasalita. Yung Francisco o yung nagpanggap na yung school book scammer. Ang sabi inunahan niya na naman kagad na si Digong daw ay ituro tungkol sa Pogo. Hindi naman na kailangang ituro si Digong sa Pogo dahil siya naman talaga nagpapasok ng Pogo. Siya ang dahilan kung bakit meron tayong Chekwa na mayor ng Bamban. Siya, etong si Digong, yun lang ang kanyang achievement. Pinagtanggol si Kibulok, pinagtanggol si Digong. Yun lang ang kanyang achievement, wala nang iba pa. Well, alam mo, Meron pa pala itong achievement. Binoto niya si Subiri na matanggal bilang Senate President tapos iniyakan yung asawa ni Mig Subiri. Yun ang achievement niya. ang gauge ng performance ng senador hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng isang senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mo author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, you sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition. Ibig sabihin nun, hindi lumusot kasi walang kwenta yung batas na inihahain mo. Medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP, BJMP, BFP, Bucor, Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung
BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers. Ay medyo hirap ako dyan, pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako suswertehin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapile ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara. And Sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives, Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. Bugok talaga to no? Demolition job daw para sa mga kampo ni Duterte. Hindi ba dahil lamang yan, hindi ba pwedeng dahil sa hinahanapan ng hustisya, ang ginawa ninyong paggurgur sa napakaraming mga kababayan natin, yung iba mga inosente, hindi ba dahil doon? Bakit inililigaw mo ba to na demolition job to? Di ba dapat, dati kang pulis kapag may mga nagrabyado, dapat mabigyan ng hustisya, dapat alam mo yun. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi. Then, makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Tama, okay. Sabi mo yan hindi ka namin naman talaga iboboto, di ba? Nay Merlita Berhel de Dios. Tanga na lang boboto kay Bato, sabi ni Nay Ninita Umali. Ngayon ka lang magsasabi ng West Philippine Sea, need mo Bato, wag ka namang uto, pro-China ka Bato, tahimik ka sa West Philippine Sea. Ngayon mo lang sinasabi yan. Duterte, Bato, Bongo, boboto ko yan for senator. Tanga po ba kayo? Charlie Ano Nuevo? Pasensya na po kayo. Bawal po tanga dito sa live ko. Block ko na po kayo. Bawal po bobo dito. Huwag niyo ko iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. I'm going to risk my life. Nire-risk mo life mo para kay Digong, hindi para sa amin. Hindi para labanan ng droga. Nire-risk mo life mo para kay Digong. Nire-risk mo ang life mo para maging tuta ka ni Digong at eventually, ayan, ginawa ka ng senador. At hanggang ngayon, tuta ka pa rin ni Digong. Hindi mo na kami mauuto yung mga binubuwis ang buhay. Kailan ka na namin nakitang nakipagbarilan sa mga drug addict? Wala. Hindi mo nga kinakampihan yung mga nakikipaglaban doon sa West Philippine Sea. Sila ang tunay na nagbubuwis ng buhay para sa aming mga Pilipino. Pero ikaw, wala kang ginawa kundi pagtanggol si Digong at ang manyakol na si Kibulok. Yun lang yun. Going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung
pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata. Bato! Kumana ka na naman. Ay, sanay na sanay kayo sa paninira kay PBBM eh. Maayos na maayos ang ginagawang paglaban ni PBBM sa illegal na droga. Walang dumadanak. Hindi mga nagsusugal. Walang nagsusugal ng kaluluwa. Nabibigyan ng pagkakataon ng mga gumagamit na magbago. Panahon yon ni Digong, wala kayong ibang ginawa kundi manggurgur. Yung utos ni Digong, nagurgurin ang mga gumagamit, ayun. Pati si Garma, ginamit yan laban kay Wesley Barayuga. Kadrama mo. Nawawala, na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag nating hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo, maging mayor, magiging tatapang na nila ngayon, magpapayal lang si COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman na si COC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katanga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, For the future of our children Sir, and very our quickly. grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Wala pa. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa issue. No? Naggawa na pangalan na kuya, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay eh. Nung pagputok pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue. Okay na. Paano naging mga siraulong sumasabay sa issue yun? ICC pala talaga yung tumatawag sa'yo. Senator Bato, naduwag ka lang kamo. Ayaw mo lang talagang makipag-cooperate sa ICC kasi alam mo, makukulong ka. Okay na po, sir. Ha? Okay. Time is up. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat dabihan nyo dito sa interview. Questions ba? Wala na? Last question. Yeah, Sige okay. po, last Sige. question. ABS-CBN. Hi sir, good morning. Opo. Paborito ko to. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng nakaalay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko na, I'm not fighting these survey firms. Naniniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ko nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init na kailang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sila nagmamayabang ako. That's my honest opinion. My honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo.
mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Polong sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinagmitingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbitahan namin since take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si Mayor, si President Duterte ang tatakbong Mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, yung last na national convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, hindi pa daw, wala pang final, wala pa silang napag-usapan. Okay. Okay. Maraming salamat po. Salamat, Senator thank you. De La Rosa. Salamat sa inyo, ha. Salamat po. Senator. May mga lumabas po na balita kanina sa Manila Standard at sa DCRH. At ang sabi po, si Digong daw ay umatras na daw sa pagka-mayor at kakandidato daw na senador. Sa totoo lang, pag ginawa yan ni Digong, parang yan, para siyang naggurgur sa sarili niya. Kasi kahit naman siya, alam niya sa sarili niya, hindi niya na kaya. Diba? Sana ba to, kung gaano ka, ganyan ka, confident ka na magsalita, diba? Sana, humarap ka sa Quadcom at maging ganyan ka din katapang doon sa Quadcom. Diba, Kuya Marvin Berhel de Dios? Nanay Ninita Umali? Kuya Marvin, hindi ka na mananalo ba to? Gago, aso ka ni Duterte. Tae, bobo na lang baboto sa inyong mga aso ni Dutae. Nanay Ninita, humarap ka sa Congress para maniwala kami sa iyo ba to kung hindi ka guilty. Yun nga po Roger Asuncion, yumaman kayo ba to ni Digong? Milagros Rumbawa, no vote for you ba to? Jaime Valdez, no chance to win. Basa na sila. Renato Matosa, parang kanto boy kausapin si Bato. Batang Samar Leyte. Bato, talo ka na, wala ka na